lupa bilang kabayaran. Sumang-ayon si Kinnan, siyempre, mangyayari yan. Sinabi ni Mingwang kay Kinnan, kung gayon, gamitin mo na ngayon ang iyong selyo upang subukang buhayin ang binhi ng puno na nagbubunga ng milagrosong prutas. Umupo si Kinnan. Ginamit niya ang Master Spirit Seal at itinapat ito sa loob ng binhi. Agad na lumikha ang Master Spirit Seal ng isang sinag ng liwanag na bumalot sa binhi. Nang makita ang liwanag na nagmumula sa loob ng binhi, nagmamadaling sumigaw si Mingwang, "Tigil! Itigil mo na agad! Kung magpapatuloy ka, tiyak na magkakaroon ng kakaibang pagbabago. Hindi sapat ang selyo lamang. Kung nais mong mapabilis ng husto ang paglaki nito, kailangan natin ng napakaraming purong immortal intent. Kailangan nating makahanap ng 2 o 3 pambihirang kayamanang lupain." Agad na itinago ni Kinnan ang binhi at sinabi kay Mingwang, kung ganoon, direkta na tayong pumasok sa kaloob-looban ng Yuan Xuzai. Mabilis na nakarating si Kinnan sa hangganan ng lambak. Lumapag siya sa lupa at sinabi, "Dito muna tayo huminto." Naisip niya, wala akong mapa ng Yuan Xuzai, at hindi ko rin alam kung nasaan ang mga pambihirang kayamanang lupain na yon. Mas mabuting maghintay na lang dito hanggang sa maapektuhan ng blue-white flower ang lupaing ito. Makalipas ang 3 araw, ginamit ni Kinnan ang Master Spirit Seal para buhayin ang binhi. Tiningnan ni Mingwang ang binhi at sinabi, marahil ay malapit na ang oras. Sakto sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang sumabog, na nagdulot ng isang kakaibang pagbabago sa buong hangganan. Maging si Mingwang ay nasabi. Ang mga labi ng legacy ng Yuan Xuzai ay sunod-sunod ng naglitawan. Nang makita ang mga tuldok ng liwanag sa kalangitan, napagtanto ni Mingwang at sinabi, iyon na nga. Kailangan lang natin makahanap ng 2 o 3 pambihirang kayamanang lupain, at sapat na yon. Ngunit dahil sa ingay na ginawa mo, tiyak na marami kang naakit na mga cultivator na papasok dito. Napabuntong hininga si Kinnan, ito ay isang bagay na hindi ko makontrol. Ang 5 buwan sa kalangitan ay marahil isang sinaunang dakilang pormasyon na tumutugma sa 6 na kayamanang lupain sa ibaba. Idinagdag ni Mingwang, sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang kababalaghan sa likod nito. Ngunit kung pupunta tayo sa direksyon ng Timog Silangan, tiyak na magkakaroon tayo ng magandang resulta. Lumingon si Kinnan at sinabi kay Mingwang, kung gayon, tara na sa Timog Silangan. Ilang sandali pa, nakarating si Kinnan sa harap ng isang pinto. Binuksan niya ito at naisip, tunay ngang pambihira ang lugar na ito. Pumasok si Kinnan sa loob at napabulalas, napakakapal ng immortal intent dito. Pinaalalahanan ni Mingwang si Kinnan, pumunta ka sa maulap na lugar sa unahan at tingnan mo. Sa loob ng puting ulap na yon, tila mayroong isang mahiwagang kapangyarihan. Diretsong pumasok si Kinnan sa loob. Ang kanyang dinaraanan ay napapalibutan ng isang makapal na ulap. Naisip ni Kinnan, sa loob ng puting ulap na ito, kahit ang War God Immortal Aiko ay limitado lamang sa 10 metro ang nakikita. Sakto sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa harapan ni Kinnan at Mingwang. Nagulat si Mingwang at nagtanong, huwag mong sabihin ito ang Xian Yukiko, Immortal Moon Gap. Unang beses itong narinig ni Kinnan kaya't nagtataka siyang nagtanong, ano ang Xian Yukiko? Ipinaliwanag ni Mingwang, sinabi ko na kanina, ang 5 buwan sa kalangitan ay tumutugma sa 6 na pambihirang kayamanang lupain. Ang Xian Yukiko ay isa sa mga yon. Subukan mong magpadala ng isang hibla ng immortal power sa loob. Agad na iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang daluyong ng immortal intent patungo sa Xian Yukiko. Pagpasok pa lamang, agad itong sinalubong ng bumubulusok na immortal intent mula sa loob ng Xian Yukiko. Pagkatapos, mula sa loob nito, hindi mabilang na daluyong ng immortal intent ang lumabas patungo kay Kinnan. Nang maramdaman ni Kinnan ang makapal na immortal intent, natulala siya. Humalakhak ng malakas si Mingwang, hahaha. Ang immortal intent pa lang ng Xian Yukiko ay sapat na upang tulungan ang binhi ng milagrosong prutas na lumaki ng husto, at kahit na mamulaklak at magbunga. Bigla, may narinig na ingay mula sa gilid na nakaagaw ng pansin ni Kinnan.
Agad-agad, ilang malalaking aso ang lumitaw at sumigaw kay Kinnan, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang pasukin ang sagradong lugar na ito ng basta-basta? Mamatay ka na. Sumilip si Mingwang at sinigawan ang mga aso, Jenny. Nandito ang inyong kamahalan, paano kayo nangahas na manggulo? Nang makitang handa ng kumilos si Mingwang, pinigilan siya ni Kinnan. Sandali, Mingwang. Pagkatapos, sinabi niya sa mga asong bantay, mayroon akong gagawing mahalagang bagay dito. Kung papayag kayong manatili at tulungan akong bantayan ang lugar na ito. Pagkatapos, kalahating nag-alok at kalahating nagbanta siya sa mga aso, hindi ko kayo papatayin. Ano sa tingin nyo? Nang marinig ito ng mga aso, naramdaman nilang sila'y iniinsulto. Iwinasiwas ng isang aso ang kuko nito, nais kalmutin ang mukha ni Kinnan, at sumigaw, tao, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kasabay nito, ang ibang mga aso ay ibinuka ang kanilang mga bibig, at ang Immortal Intent ay nag-ipon sa harap nito, handa nang umatake. Nang makita ni Kinnan na handa na silang umatake, sinabi niya, tunay ngang kayo na mismo ang naghahanap ng katapusan. Matapos ang 100 hininga, ang mga aso ay bugbog sarado na, umiiyak sa sakit. Umupo si Kinnan sa likod ng isang aso at nagtanong, sinabi ko na sa inyo, huwag niyo akong kalabanin. Ngayon, alam niyo na ba ang pagkakamali niyo? Masunuring sumagot ang mga aso, opo, alam na po namin. Pinakalma ni Kinnan ang aso. Una sa lahat, kailangan niyong gumawa ng panunumpa ng immortal at demonyo. Pagkatapos, lumabas kayo sa ginintuang tarangkahang iyon at magbantay sa labas. Kung may makita kayong cultivator na gustong pumasok, pigilan niyo sila. Kung kinakailangan, maaari niyo silang patayin. Masunuring sumagot ang mga aso, masusunod po. Matapos ayusin ang lahat, tumalon si Kinnan mula sa likod ng asong nakahandusay sa lupa. Nang makitang papalayo na sina Kinnan at Mingwang, lihim na napabuntong hininga ang aso sa kanyang isipan, tunay ng isang demonyo. Naisip ni Kinnan, nahanap ko na ang unang kayamanang lupain. Kung gayon, oras na para simulan ang pagpapalaki sa binhi ng milagrosong prutas. Sinabi ni Mingwang kay Kinnan, ako ang magpapadala ng immortal power para buhayin ang Xian Yu Kikaw. Ikaw naman ang gagamit ng Master Spirit Seal. Tandaan mo, nasira na ang pinagmulan ng binhi ng milagrosong prutas na ito. Bago ito tuluyang lumaki at maging isang malaking puno, anuman ang mangyari, hindi ka dapat magambala. Pagkatapos, ginamit ni Mingwang ang kanyang demonyong kuko, at itinapat ito sa binhi ng milagrosong prutas. Ginamit ni Kinnan ang immortal power mula sa loob ng Xian Yu Kikaw, Immortal Moon Gap, at ipinadala ito sa puno ng milagrosong prutas. Matyagang pinanatili ni Kinnan ang kanyang immortal teknike, ginagabayan ang immortal power ayon sa kanyang kalooban. Sa sandaling ito, ang puno ng milagrosong prutas ay sumisipsip ng papalaking dami ng immortal power. Mula sa loob ng buto, isang usbong ang lumitaw. Naisip ni Kinnan, kakausbong pa lamang ngunit taglay na nito ang ganitong Dao Intent. Ang puno ng milagrosong prutas na ito ay tunay ngang karapat-dapat sa pangalan nito bilang isa sa 3 walang kapantay na Dao. Pagkatapos ng 8 oras, ang puno ng milagrosong prutas ay lumaki na at naging isang malaking puno. Patuloy pa rin kinokontrol ni Kinnan ang immortal power at ipinapadala ito sa puno. Naisip niya, ang walang tigil na paggamit ng Master Spirit Seal sa loob ng halos isang buong araw, kahit na gaano pa kalalim ang aking immortal power, ay medyo hindi ko na kinakaya. Bukod pa rito, ang puno ng milagrosong prutas na ito ay tila umabot na sa hangganan ng pag-unlad nito. Habang nakakaramdam ng pagod, may napansin si Kinnan na kakaibang paggalaw. Naisip niya, nandito na. Mula sa loob ng Xian Yu Kikaw, isang napakatinding killing intent ang lumabas. Ang killing intent na ito ay sinipsip lahat ng puno ng milagrosong prutas, na naging dahilan upang magliwanag ang puno ng isang mahiwagang kulay pila. Naisip ni Kinnan, napakalakas ng killing intent, ngunit hindi ito maiiwasan. Kailangan ko itong harapin ng direkta at ipagpatuloy ang paggamit ng Master Spirit Seal. Pinuri siya ni Mingwang, hindi masama. Ang iyong selyo ay tunay ng pambihira.
Kung magpapatuloy tayo ng ganito, 10 araw lang ang kailangan natin para mamulaklak at magbunga ang puno ng milagrosong prutas. At malaki ang posibilidad na 3 prutas ang ibunga nito. Nang makita ang paghihirap sa mukha ni Kinnan, pinaalalahanan siya ni Ming Wang, ang immortal power sa bunganga ng Xian Yukiko ay halos kalahati ng nasipsip. Ang natitira ay tiyak na hindi sapat para suportahan ang paglaki ng puno ng milagrosong prutas. Kailangan mo nang maghanap ng isa pang pambihirang kayamanang lupain, mas mabuti kung mas malakas pa sa Xian Yukiko, upang maiwasan na kailangan pang lumipat sa kritikal na sandali. Nagulat na nagtanong si Kinnan, kung aalis ako sa kalagitnaan, ano ang mangyayari sa puno ng milagrosong prutas? Ipinaliwanag ni Ming Wang, hindi iyon problema. Ngayon na ito ay ganap ng lumago, kahit umalis ka pa ng 1 araw ay ayos lang. Kailangan ko lang manatili dito upang tiyakin na patuloy itong sumisipsip ng immortal power. Sumang-ayon si Kinnan, sige, gawin natin ang sinabi mo. Sa sandaling iyon, ang 3 aso ay nakatayo pa rin sa labas ng tarangkahan, nagbabantay para kay Kinnan. Samantala, si Kinnan ay nagtago na sa likod ng pinto, handang tambangan ang sinumang maglakas loob na lumapit. Naisip niya, kahit hindi ko alam kung nasaan ang mga pambihirang kayamanang lupain, maaari kong hilingin sa iba na sabihin sa akin. Pagkatapos, lumipat siya sa isang kalapit na kabubatan at pumili ng isang malaking puno para sa kanyang sarili. Sumandal si Kinnan sa puno, tila isang taong nag-aabang ng kuneho. Naisip niya, kailangan ko lang umupo dito at maghintay na may kumagat sa pain. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang lumipad sa kalangitan. Itinuon ni Kinnan ang kanyang tingin. Sa wakas, isang grupo mula sa sinaunang angkan ang dumating. Biglang lumitaw si Kinnan at hinarangan ang daan ng isang babae na ikinagulat nito. Galit na nagtanong ang babae, sino ka? Bakit mo hinaharangan ang aming daan? Sumigaw din ang mga lalaking kasama niya, umalis ka sa daan. Ngunit hindi gumalaw si Kinnan. Naramdaman ng babae ang malakas na aura ni Kinnan at agad na natigilan. Malamig na nagtanong si Kinnan, sabihin niyo sa akin, sa kaloob-looban ng Yuan Tzu-Zai-Jai, mayroon bang mga pambihirang labi ng legacy na lumitaw? Puno ng takot na sinabi ng babae, batang kaibigan, ang alam lang namin ay tila may lumitaw na isang tulay doon. Ang mga pinakamalalakas na dalubhasa sa aming angkan ay nagtungo na roon. Pinaalalahanan ni Kinnan, gumawa ka ng panunumpa ng immortal at demonyo upang patunayan na hindi ka nagsisinungaling at hahayaan ko kayong umalis. Nang makita ng babae na gusto lang ni Kinnan na magtanong ng impormasyon at hindi naman mananakit, nakahinga siya ng maluwag. Sige, walang problema. Kaya naman, sinundan ni Kinnan ang direksyong itinuro ng babae at nakarating sa isa pang kabubatan. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang kulay gintong tulay na may napakakakaibang anyo. Itinuon ni Kinnan ang kanyang tingin at maingat na inobserbahan ito. Sinubukan niyang maghanap ng kung ano, ngunit wala siyang nakita. Nagtaka siya. Kakaiba, walang anuman sa dulo ng tulay na ito. Ngunit dahil nandito na rin lang, nagpa siya si Kinnan na alamin ito ng husto. Sige na nga, akyatin ko na para tingnan. Mabilis siyang lumipad paakyat sa tulay upang alamin kung ano ang mayroon doon. Nang makatapak siya, napansin niyang wala namang kakaiba sa tulay. Pinabilisan ni Kinnan ang kanyang takbo, tinatahak ang tulay upang alamin kung ano ang lihim nito na nakapupukaw ng kuryosidad ng iba. Matapos tumakbo ng ilang saglit, bigla siyang huminto, o mas tamang sabihin, may pumigil sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay at kinapa ito, saka nagtanong, ha? Isa na namang hadlang. Kaya naman, diretsahang pinunit ni Kinnan ang hadlang at pumasok sa loob. Pagkatapos makalagpas sa hadlang, nagulat si Kinnan at lumingalinga. Nakita niya na napapalibutan siya ng isang grupo ng mga tao na naroroon na at may ilan pang papasok. Sa kanyang harapan ay isang lugar na parang arena, at sa paligid nito ay may mga nakatayong batong tableta. Hinawakan ni Kinnan ang isang lalaki at nagtanong, kapatid na daw, anong nangyayari dito? Magiliw na sumagot ang lalaki, mukhang hindi mo pa alam, kapatid na daw.
Ang lugar na ito ay mula sa isang mapa na lumitaw sa kalangitan matapos magpakita ang 5 gulong na lilang buwan. Ayon sa mapa, mayroong kabuang 12 pamanang pagkakataon dito. Kaya naman kami naparito. Hindi ko lang alam kung ang cultivation mo, kapatid na Dao, ay umabot na sa ika-7 antas ng makalangit na immortal. Kung hindi, malaki ang posibilidad na itutulak ka palabas ng ibang mga tao. Masayang sumagot si Kinnan, huwag kang mag-alala, kapatid na Dao, ang cultivation ko ay siyempre umabot na sa ika-7 antas ng makalangit na immortal. Naisip niya, mukhang mayroon ng kasunduan ang mga taong ito na huwag payagan ang mga may mababang cultivation na makisali. Nagtatakang nagtanong si Kinnan, ngayong nasa harapan na natin ang 12 pamanang pagkakataon, bakit hindi pa pumapasok ang lahat? Ipinaliwanag ng lalaki, kailangan nating maghintay hanggang sa tumama ang liwanag ng buwan sa 12 sinaunang estatwa at buhayin ang mga ito. Doon pa lang tayo makakapasok. Ang sinumang pilit na pumasok ay kamatayan lamang ang haharapin. Huwag ko nang ililihim sa iyo, kapatid na Dao, 6 na kanhi, 12 oras, na akong naghihintay dito, ngunit wala akong magawa. Kailangan lang talagang maghintay. Nagpasalamat si Kinnan, ganoon pala. Maraming salamat sa iyong paliwanag, kapatid na Dao. Sinimulan ni Kinnan na gamitin ang kanyang mata ng immortal na Diyos ng digmaan upang obserbahan ang lahat sa paligid. Tumingin siya sa liwanag sa kalangitan at sinabi, ang kalangitan dito ay tunay ngang may kakaibang kapangyarihan na dahan-dahang kumakalat. Mukhang hindi na magtatagal at bababa na ang liwanag ng buwan. Pinuri ng lalaki, ang iyong aya teknike, kapatid na Dao, ay tila napakagaling. Kaya, ano sa tingin mo kung magkampihan tayo mamaya? Sa aming panig, mayroon na kaming ging. Ngunit sakto sa sandaling iyon, isang kamay ang pumatong sa balikat ng lalaki, na nagpatahimik sa kanya. Sa likuran niya, isang binata ang lumitaw. Tinitigan niya si Kinnan ng may naniningkit na mga mata.